Oblation Run! Fighting Maroots, Isaw! Sunken Garden, Lantern Parade! Utak, Puso! UP. Pasok ka rito! Tara sa kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP atin to. Magandang araw mga kasali, panibagong kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Ang hatid po namin sa inyo dito sa programang UP Atin To. Ako po si JJ Malate. Abay, habang kayo ay nanananghalian, pwedeng-pwede kayong makisali sa ating kwentuhan mga kasali. Ayan, padala ang inyong mga tanong o komento sa comment section ng DZUP Facebook and YouTube Live. Tayo'y napapakinggan mga kasali sa DZUP 1602 kHz sa inyong radio, audio streaming sa dzup.org at mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng DZUP. Mga kasali, ako po, si Rex Espiritu. Welcome back to UP Atin To, Rex. Oo nga, it's been a while. It's been a long time coming, but we're here now. Oo nga, kailan ba ako huling naupo dito? Parang last year, di ba? Last year ba? Yung topic nun ay transportation, pero election pa ata yun. Parang election. Ayan. Kasali po natin sa episode ngayong araw si Rex Espiritu. At bago tayo magpatuloy sa ating episode topic, sa araw na ito, puntahan muna natin ang ating Rekwento segment na kung saan bida ang mga highlights mula po sa kasaysayan at mahahalagang kaganapan sa mga nagdaang taon dito po sa University of the Philippines. Muli po natin itong binabalikan at niririkwento para sariwain at manatiling buhay sa ating mga alaala. For our Rekwento of the day, here's a story from UP 31 years ago. Wow, okay. Alam nyo ba mga kasali na mahigit isang siglo naging tulay ang University of the Philippines na nag-uugnay ng kaalaman, oportunidad at mga komunidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa iisang campus sa Maynila, abay lumawak ito sa 8 constituent universities na may 17 campuses sa iba't ibang panig ng bansa. Ngayon, daan-daang undergraduate at graduate programs po ang ino-offer ng ating universidad na umabot na nga sa mga estudyante mula sa iba't ibang rehiyon. At sa gitna ng paglaki po ng UP, may isang mahalagang hakbang na naglalapit pa lalo ng edukasyon sa mas maraming Pilipino, lalong-lalo na sa Mindanao. Noong February 20, 1995, nilagdaan po ang Republic Act 7889, isang batas na nagtatag sa University of the Philippines, Mindanao. Resulta po ito ng matagal na panawagan ng mga alumni at suporta ng mga leader mula po sa Mindanao. Sa ilalim ng batas na ito, hindi lang basta nagdagdag ng campus ang UP. May malinaw itong layunin, magbigay ng edukasyon na nakaangkla sa agham, teknolohiya at agrikultura, mga larangang mahalaga sa pag-unlad ng rehiyon. Mga kasali, kasabay nito, binigyan din ang pagbibigay ng oportunidad sa mga estudyanteng madalas na nasa laylayan, lalo na sa mga Muslim at miyembro ng cultural communities sa pamamagitan ng scholarships at iba pang support programs. Noong 1996, opisyal na binuksan ng UP Mindanao ang mga pinto nito. Mula sa ilang degree programs at kurso, unti-unti itong lumago mga kasali. At ngayon, ang mga nagtapos mula rito mula sa larang ng humanities, agham at pamamahala ay makikita na sa iba't ibang sektor bilang mga lingkod bayan, guro, doktor, abogado, manunulat at iba pang profesional na may ambag sa gobyerno, industriya at lipunan. Sa patuloy na paghubog ng mga bagong programa, pananaliksik at serbisyong publiko, patuloy ding ginagampanan ng UP Mindanao ang papel nito hindi lang bilang isang universidad kundi bilang katuwang sa pag-unlad ng Mindanao. Ito pong ating rekwento sa ating episode sa araw na ito, ang isa sa mga 8 constituent universities ng University of the Philippines, ang UP Mindanao. Kaya samahan nyo kami sa panibagong biyahe po ng ating Ikot Rides dito sa UP Atin To sa episode ngayong araw mga kasali. Biyahe po tayo papuntang Southern Philippines sa isla po ng Mindanao para mas kilalanin ang isang mahalagang rehiyon at ang mga serbisyong tumutulong sa mga komunidad nito.
Ito po ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kamakailan, ginanap ang isang 2-day National Media Forum ang benchmarking activity, no? Pinangunahan po ito ng Bangsamoro Ministry of Social Services and Development noong April 7 hanggang April 8 po 2026 ngayong taon sa Cotabato City. Abay, mapalad po tayo ang inyong lingkod na naimbitahan, no, na makibahagi rito kasama ang program site visits sa loob ng 2 araw. Ayan, si Rex ang ipinadala Oo. as a representative sa nabanggit na activity. Layunin po ng forum na mas mapalalim ang pag-unawa ng national media sa mga programa sa rehiyon habang patuloy na pinapalakas ang regional governance. Layunin po ng MSSD na i-bridge ang information gap sa pamamagitan ng pagbibigay ng first-hand na karanasan sa mga serbisyong direktang nakararating po sa komunidad. Bay, para samahan po tayo sa isang kwentuang utak at puso, mapalad po tayo, no? At para mas kilalanin po natin ang ministry, kasali sa ating usapan si Attorney Raisa Jajuri, ang minister po ng Ministry of Social Services and Development. Magandang tanghali po, Minister Jajuri. Welcome po sa DZUP at UP atin to. Yes, magandang tanghali po, magandang araw sa ating pong mga tagapakinig at dyan po din sa inyo sa studio, sa mga Muslim po nating mga viewers and listeners. Assalamualaikum. Maraming salamat po, Minister, sa pagpapaunlak sa isang panayam na ito. Shout out sa mga kasamahan po natin sa bar. Maraming MSSD, salamat. shout out na ayan. mga masisipag na MSSD nako. Yes. Sobrang sipag. Simulan natin ang ating talakayan, Rex and Minister, para mas makilala po natin ang papel ng social services sa rehiyon. Simulan po natin dun sa basics muna, Minister. Maaari niyo po bang ipakilala sa amin ang Ministry of Social Services and Development, and bakit po ito mahalaga lalo na po sa BARM, lalo na sa usapin ng social welfare and development sa BARM po? Yes. So, ang Ministry of Social Services and Development or MSSD ay isa po siya sa 15 mga ministro na naitatag po nung panahon ng pagtatatag din ng BARM. So, that was in 2019. At ang ministry po natin, yung MSSD, ito po ang may mandato na magbigay po ng mga social welfare services and programs sa ating mga constituents. Na sinusigurado na ang kanilang mga karapatan, pangangailangan, mga interest, lalong-lalo na ng mga taong naninirahan po dito sa Bangsamoro Autonomous Region ay matugunan ng gobyerno ng BARM. At may special focus po tayo dun sa mga mas lalong nangangailangan. Kasama na po dito yung mga kababaihan, mga bata, mga senior citizens, mga persons with disability, at kung sino pa po no, na kumakaharap ng mga krisis, mga vulnerabilities na may hirapang makatayo ng sarili nila kung wala pong tulong ng gobyerno. So yan po ang MSSD, kami po ang pangunahing social welfare agency. Opo. Ibig sabihin, pangunahing ahensya ng pamahalaang Bangsamoro o Rex na nangangasiwa. Sabi nga ni Minister sa mga programang pang social welfare, yung protection and even the community development sa rehiyon. Maganda din yung kanina babanggit na social welfare and even mga protection interventions sa Bangsamoro. Specifically doon sa sektor na kanilang pinaglilingkuran. Kumbaga sila yung matatakbuhan ng mga taga-Bangsamoro. Correct. In case of yun na nga, kailangan nila sa kalamidad, sa kalusugan, nandyan ang MSSD sa Bangsamoro para magbigay tugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan dyan sa nasabing rehiyon. Minister, ano po ba yung pangunahing, bukod po sa nabanggit nyo po kanina, ano po ba yung mga pangunahing mandato ng MSSD at ano-anong mga sektor? Yung bukod po sa mga nabanggit po natin kanina, yung talagang priority po natin na paglingkuran talaga sa Bangsamoro. Isa-isahin natin, Minister, kasi meron silang slideshow na pinapakita kanina. Napaka-comprehensive nung material na ginagamit po. Go ahead, Minister. Yes po, kasi batay po sa isang batas na ipinasa sa Bangsamoro Parliament
meron po kaming mga iba-ibang mandato bawat ministro. Mhm. At klaro po dun sa batas na ito yung roles and functions ng MSSD. Mhm. So kung titingnan po natin yung administrative code ng BARM, marami po, no, umaabot po ng 18 Mm-mm. na na-enumerate na roles and functions natin. Siguro hindi ko lang iisa-isahin, Opo. pero ang mga importante dito, yung pagde-develop, pag-formulate, at mag-implement po ng social welfare and development programs. Dito po sa ating kinabibilangan or kinasasakupan ng BARM. Pero bukod po dyan, at mamaya ma-explain ko po kung anong itong mga programa. Pero bahagi din po nito ay marami pa pong iba, no? Tulad ng pag-develop po ng mga polisiya. And in fact, pwede po kami, no, na mag-submit ng bill sa Parliament dahil kakaiba po ang structure ng Bangsamoro government. Kaiba po sa national or sa Yeah. local government. So, in a parliamentary form of government, tulad ng nasa BARM, yung mga nasa executive, which is the ministries, are expected to submit bills, no? Para sa Opo. tingin nila, yung mga programang mas mapapalakas pa ng batas ay mai-adapt at maging batas ng BARM. So, kasama rin po yung policy development. At dahil po hindi pa po nagde-devolve ng social welfare authority or responsibility patungo po sa local government, unlike in other administrative regions, dito po sa BARM, kami rin po ang nag-i-implement ng mga programs na na-formulate natin para sa mga particular na pangangailangan ng iba-ibang vulnerable sector. Kasama din po ang pagpapatayo, pag-ooperate ng mga centers, residential or otherwise, para po sa mga specific concerns, no, tulad ng children in conflict with the law, para po sa mga matatanda na abandon na o wala pong pamilyang mag-aalaga sa kanila, or mga orphans at mga babaeng nangangailangan ng temporary shelter para makawala po, no, sa isang violenteng karanasan sa loob ng kanilang mga tahanan. Kami rin po ay may regulatory functions. Kami po ang sa set ng standards sa mga social welfare agencies na pwede pong ipatayo ng mga local governments or ng pribadong sektor. Titingnan po natin at babigyan po natin ng parang lisensya, no, na sila ay makapag-operate kung naabot po nila yung mga minimum standards natin. At marami pa pong iba. Research is also part of it. Working with social welfare, social work, colleges and universities. At coordinate din po sa mga local social welfare and development officers, among others. So, ito po ay ilan sa mga marami po naming mandato, roles and functions dito po sa BARM. Minister, i-clarify ko lang po, ano po ba, pares po ba sila ng ating DSWD National at ang MSSD? Pares po ba sila ng mandato? Can you explain, Minister, kung ano po yung pagkakaiba nila? Yes po, actually dahil mas familiar, mas kilala po dahil mas matagal na rin naman po ang presensya ng Department of Social Welfare and Development, mas pwede po nating makilala yung MSSD para sa pamamagitan ng pagsabi na ito yung parang counterpart po ng DSWD Ayun. sa loob po ng BARM. Mm-mm. So, katulad ng DSWD, tayo po ang gumagawa ng mga programa para sa social welfare, may regulatory functions, may standards, research, among others, no? Ang isang pagkakaiba lang siguro sa ngayon ay tulad ng nasabi ko kanina, hindi po kami devolve pa yung function ng social welfare to LGUs. Kaya kung sa setup po ng MSSD, except for a few places na kung saan na-devolve na po yung social welfare dahil itong mga areas na ito ay pumasok na po dun sa autonomous region early on, no? Yung iba po, karamihan, ay hindi po devolved. Ang ibig sabihin,
yung mga local social welfare and development offices dito sa mga local governments na ito ay wala pa po, no? MSSD pa rin ang nag-i-implement ng mga social welfare programs up to the municipal level, no? Munisipyo, probinsya, MSSD pa po. Although, meron din po tayong naipasang batas kamakailan kung saan sinasabi na kailangan na rin pong mag-devolve tulad ng nangyari sa the rest of the country. So, sa mga susunod na panahon po, na mga taon, yan po ang isa naming tututukan na makatulong kami sa mga local governments na mag-set up ng kanilang local social welfare development offices at makapag-set up ng mga programa, makapag-hire ng mga registered social workers and other individuals na tutulong po sa implementation ng kanilang mga programa. Ayan, para mas ma-extend and lumawak pa yung serbisyo na naibibigay ng MSSD. Mula po doon, Minister, sa mandato ng MSSD, mahalaga ring makita kung papaano siya isinasalin sa aktual na serbisyo. May mga nababanggit na po kayo kanina na ilan po sa mga pangunahing programa ng MSSD. Kaugnay po niyan, pwede po ba nating talakayin kung ano yung mga pangunahing programa or proyekto ng MSSD na kasalukuyan nyo pong ipinatutupad at ini-implement? Meron po kayong core programs and services, no, Minister? Yes po. So, pwede po nating tingnan itong mga slides na ito. Medyo naayos po ito according to certain sectoral aggregation ng mga programa. Although, inaayos pa rin po namin ito, no, para hindi lang sectoral ang paningin. Pero sa ngayon, ito po, no, under the what we call the Family and Community Welfare Program, meron po tayong mga programa para sa para po sa pag-aangat, no, ng socio-economic and total well-being ng ating mga households dito sa BARM, lalo na po yung mga may hirap at mga vulnerable. Ito po yung nasa Unlad Pamilyang Bangsamoro Program, kung saan nagbibigay po tayo ng seed capital para sa mga micro-enterprises at unti-unti through case management ay magabayan po sila sa kanilang pagpapausbong ng kanilang socio-economic enterprise. Monthly, nakakakuha rin po sila ng rice subsidy at tinutulungan po sila ng municipal social welfare officers po natin na palaguin or i-monitor ang kanilang mga socio-economic enterprises. Mga anak po nila, binibigyan po natin ng educational assistance at isa po rin ito sa programang naka-present dito sa slide, yung Angat Bangsamoro Kabataan Tungo sa Karunungan, kung saan nagbibigay po tayo ng financial assistance in the amount of 2,000 para sa mga elementary students, 3,000 sa high school, and then 10,000 po for college. So under the Unlad Pamilyang Bangsamoro Program, meron pong 10,000 para sa ating mga college students na nanggaling po sa mga tahanang iyon. At kung lumago po yung kanilang enterprise at nangangailangan pa ng additional capitalization, nagbibigay po tayo, no? So meron tayong upscaling ng kanilang mga enterprises. Meron din po tayo under Family and Community Welfare Program na Dakilang Bangsamoro para po sa mga solo parents. Meron din po tayong Safer Advocacy Drive, which is a support program para po unti-unti matanggal po natin ang mga labor exploitation and lalo na yung mga child labor. Meron din pong Bangsamoro Sakit Kabuhayan, which is essentially parang unlad pero specific lang po sa socio-economic program. Sige, sunod po tayo. Meron po tayong Layag Badyaw, which is similar to Unlad Pamilyang Bangsamoro, kung saan meron din po tayong socio-economic capital, seed capital distribution, pero particular po sa mga kababayan nating mga Badyaw. Next slide, please. Under Child and Youth Welfare Program, meron po tayong malaking intervention po natin on early childhood care and development.
Meron po tayong augmentation sa mga honorarium sa mga daycare workers and sa mga daycare centers and supervised neighborhood play. May binibigay po tayong assistance in the form of yung mga learning kits at mga outdoor play facilities among others. Meron po tayong free birth registration. Katuwang po yung iba pang mga ahensya ng gobyerno dahil sa BARM po ang pinakamataas, no, na mga unregistered births. And ang epekto niyan ay napaka malawak, no, malalim dahil hindi ka makaka-access ng ilan pa pong mga serbisyo ng gobyerno kapag unregistered ka sa PSA, bukod pa po sa local civil registry. Meron po tayong program for orphans tulad ng KUPKOP. Yun. So yung mga KUPKOP program beneficiaries po, nakakatanggap po sila ng 5,000 pesos a month. Ito po yung mga naulila, no? Lalo na naulila dahil sa gera, Yes. kung saan kine-case manage din po sila, sinusubaybayan po sila ng mga municipal social welfare officers natin. And as I mentioned earlier, meron tayong work with other agencies para matugunan po yung vulnerabilities ng children in conflict with the law, yung mga nakakasuhan ng mga bata. Meron tayong program on child labor, as mentioned earlier then. And then for out-of-school youth, meron din po. And then strengthening yung mga child protection systems and services po natin, particularly with local government units. And then under the next program, which is on women's welfare, meron po tayong programs para palakasin po, no, yung mga organisasyon ng mga kababaihan sa ating mga komunidad, kung saan meron po tayong orientation on the different aspects na kinakaharap po ng mga kababaihan. Kasama rin po, pag nabuo na yung mga organisasyon ng mga kababaihan, binibigyan po natin ng livelihood package yung organisasyon para meron din pong economic empowerment. May suporta din po tayo sa mga indigent pregnant women para masigurado po yung mga nasa sinapupunan at yung nanay na nagdadalang tao ay mabigyan ng kaukulang suporta in the form of health interventions, mga materyales para gagamitin ng kanilang anak, among others. And may research din po tayo on women's reforms and advocacies. Meron po tayong centers on for women, which we call the Kanlungan. May referrals po tayo para sa mga kaso na hindi na po natin kakayanin as social welfare agency, tulad ng referral to lawyers, to doctors, kung kinakailangan po nila. And then of course, para po sa mga distress OFWs at mga natatraffic na mga kababaihan, meron din po tayong recovery package. And then next, ay punta po tayo sa older persons and persons with disabilities. Siguro po ang isang highlight dito sa programang ito, may binibigay po tayong financial assistance sa mga indigent na mga PWDs. At sa taong 2026 ay titingnan po natin, mukhang 1,000 pesos na po ang ating binibigay kada buwan. Ito po ay para sumalo sa kanilang iba pang pangangailangan bilang PWDs. Meron po tayong binibigay na mga salamin sa mga lolo at lola na nangangailangan na po ng assistance sa kanilang vision and other healthcare packages. No? May binibigay po tayo lalo na sa mga bedridden na po na mga older persons. Nagbibigay din po tayo ng package, no, ng mga adult diapers, mga pang-check po ng kanilang temperature, panghaplas, among others. At we are also operating, sana kapag natapos na rin po ang ating mga centers for persons with disability, sa ngayon ay meron po tayo dito lamang po sa Cotabato City. And then may assistive devices din po tayong naibibigay sa kanila. And then we also work with other agencies para po mabigyan sila ng mga other assistive devices and tulad ng prosthetics,
among others. Mhm. And then next, under the Disaster Risk Reduction and Emergency Assistance Program. So dito po, mas nakikita ang MSSD bilang tagabigay po no, ng mga emergency response na mga packages. So kasama na po dito yung mga pagkain at non-food items tulad ng mga trapal, mga kits po natin on wash, kits po natin sa cooking, sa mga infants, hygiene kit, dignity kit, among others. And then we also provide emergency shelter assistance para po sa pagpapaayos ng mga bahay na nasira, nasalanta dahil sa isang pangyayari. At meron din po tayong binibigay na cash for work in relation to community-based disaster risk reduction and climate change adaptation activities. And then for preparedness, meron po tayong binibigay na training at mga go bags para sa ating mga responders at sa mga communities na lagi pong nasasalanta no, ng mga disaster. Meron din po tayong kinuha no, na nag-work tayo with community volunteers under the Ligtas Pamilyang Bangsamoro project kung saan bawat barangay po, and this is around 2,590 barangays all over the BARM, na may at least isa po tayong volunteer. May augmentation din po siya para sa volunteers para po magbigay ng coordination with our social workers at mabilis po ang ating pagresponde sa mga aktwal or paparating na mga disaster. And then under our crisis intervention, meron po tayong Bangsamoro Critical Assistance for Indigents in Emergency Situations or BCARES, kung saan individuals in crisis situations, kunyari nagkasakit po, namatayan, nangangailangan ng gamot, among others, no, ay pwede pong dumulog sa ating mga centers kung saan pwede po silang mabigyan, ma-refer sa mga ospital na maaring partner na po natin at mababawasan po kung hindi man mawawala na ang kanilang mga bills na hindi pa nababayaran. Nare-refer po sa pharmacy para sa mga gamot na kanilang pangangailangan. And then we have HATID or Humanitarian Assistance for the transfer of individuals in distress para po sa mga kailangang mag-transfer or kailangan ng transportation assistance. Ito po ay napakahalaga lalo na sa ating returning Filipinos from Sabah kung saan dinadala po sila patungo po sa Pilipinas lalo na usually sa Zamboanga City at mula doon po ay hinahatid po natin or binibigyan po natin ng pamamaraan para makabalik po sila sa kanilang home municipalities. And then yung mga CIU centers po natin, mga Crisis Intervention Unit Centers na sineset up na po natin across the BARM in all the provinces na sakop po ng BARM. And next, meron po tayong specialized programs. Na-mention ko na po ito, yung mga regulatory programs po natin where we provide registration, licensing, and accreditation sa mga social welfare agencies. And then ito po, sineset up po natin ngayon yung Alternative Child Care Program para po sa mga bata na maaring naulila, naging biktima ng neglect, abuse, and would need alternative child care environment. No? Maari pong through legal adoption at ine-set up pa po natin yung isa pang sistema para sa mga Muslim children facing the same concerns. And next, recently po, meron din po tayong ini-implement na isang batas na naipasa po sa Parliament. Ito po yung IDP Rights Act sa Bangsamoro. And therefore, under that law, may mandato po ang Bangsamoro government through its ministries, offices, and agencies na mag-coordinate no, para siguraduhin na meron po tayong durable solutions to IDPs na maaari pong nagbakwit
or nawala po sa kanilang tinitirahan dahil po sa mga sakuna or dahil din po sa mga human-induced na disasters. So tayo po ang set up at nagiging secretariat nitong Bangsamoro Internal Displacement Coordinating Council. Tayo rin po ay tutulong sa mga LGUs para sa kanilang planning at capability building para magkaroon din po ng local IDP council sila. And we will be providing assistance also and region-wide. Tayo po ang may responsibility para sa information and data management system on the IDPs. At the same time, panghuli na rin po yata ito, ay yung mga nationally funded programs na ini-implement po sa buong bayan, sa buong bansa. Nag-partner po tayo with national government agencies, particularly ang DSWD and hopefully ito rin National Council for Senior Citizens para po sa mga programa tulad ng 4Ps, Sustainable Livelihood Program, Social Pension for Indigent Senior Citizens, Supplementary Feeding Program para po sa mga bata sa daycare centers, at meron pa pong mga iba pang mga mekanismo on trafficking, on children's welfare, on juvenile justice, and poverty alleviation. Yan po ang in gist, no? Ang Opo. ating mga programa as MSSD. Ayan, Opo. napakalawak ng mga programa, Napakalawak. no, nasakop Oo nga. ng MSSD na nakatuon sa social protection, of course doon sa welfare and community development sa BARM, and ilan nga doon sa mga pangunahin, Rex, na nabanggit ni Minister, yung natatandaan ko yung number 1, di ba, parang social safety nets na ito yung mga financial assistance and support services para sa mga vulnerable sector, di ba, sa mga pamilya, tulad nung yung mga programa na conditional cash transfer, di ba? Para matugunan yung mga basic needs ng mga benepisyaryo. Pumasok din doon yung mga programa na, for example, yung protective services for vulnerable sectors as well. Di ba, mga programa para sa proteksyon ng mga, para sa mga kababaihan, 'di ba, sa mga bata, sa mga elderly na kasama natin, and of course hindi nawawala yung sa mga persons with disabilities, 'di ba? Yung mga interventions sa kaso ng neglect and even exploitation, 'di ba? Yes. Ang ganda din nung programa tungkol doon po sa support for internally displaced person, no, yung sa IDPs na pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng mga sakuna, 'di ba? Tulad ng relief assistance, and hindi syempre mawawala yung psychosocial support. Ayan, maraming mga nabanggit na programa si Minister doon sa disaster response and relief operations, even sa livelihood and community development programs ng MSSD. O talagang makikita mo na yung mga programang ito, Rex, hindi lang bilang tugon, 'di ba, mga agarang tugon sa mga pangangailangan, pero para din isulong yung pangmatagalang pag-unlad talaga ng Nakikita mga mo yung long-term yung kapakanan solution, talaga ng komunidad sa BARM. Ayan. In that context, siguro, Minister, ang BARM kasi it's quite unique in terms of history, 'di ba? And geography and governance. Yes. Pag-usapan naman natin, Minister, yung ilan po sa mga main challenges naman po na nai-encounter ninyo in delivering ito pong mga social services on the ground. Meron po bang mga usual challenges or hamon, Minister, sa pagbibigay po ng mga social services na ito? Yeah. Yes po, napakarami po actually. Unang-una, dahil po sa mahabang kasaysayan ng conflict at neglect dito po sa Bangsamoro areas. Opo. Napag-iwanan po talaga ang aming rehiyon, no, in terms of development and other interventions. So ang disproportionate effect po nito, lalo na po sa ating mga vulnerable at may hirap na sektor, ay napakabigat. Kaya massive po ang demand for social services. And I do not just mean services ng MSSD, but for the other ministries as well. Yes. That means health, education, among others, no? Housing, etc. So it is a shared responsibility of the different ministries in the BARM. Kami pa rin po ang pangalawa sa pinakamahirap na
rehiyon dito sa ating bansa. Although, I would have to say na since po nagkaroon na ng BARM, meron po tayong dramatic reduction of poverty incidence. Mm-mm. In 2018, ang poverty incidence po sa BARM ay 55.9%. Mm-mm. So, meaning lagpas pa sa half ng population, lagpas-lagpas, ay mahirap. Noong 2023, ang PSA figure po on poverty incidence sa BARM ay bumaba po to 23.5%. That's a reduction of 32.4%, which is very dramatic dahil tingin ko po, meron po tayong mga changes in the way we do things, systemic, structural, sa loob ng BARM, compared po dun sa dating autonomous region. But I'm just emphasizing that poverty is massive. The demand for social services ay napakabigat po sa atin. Although we see that there have been some changes, no? So, isa po itong napakalaking hamon po sa amin. Pangalawa po, yung geographical and logistical hurdles. So, ang BARM po ay pwede po nating tingnan, may dalawang hati po siya, no? May mainland provinces which would cover Maguindanao del Sur, del Norte, and Lanao del Sur, Cotabato City, and the Special Geographic Area. Pero meron din po tayong mga island provinces, no? Sa ngayon ay Tawi-Tawi and Basilan, previously kasama ang Sulu, pero ngayon ay nagta-transition na silang humiwalay sa BARM dahil po sa isang Supreme Court decision. So yung lawak po, geographically, nagta-translate din yan ng challenges in transportation, in communication, and the facilities that are available in those areas. So marami po tayong tinatawag na geographically isolated and na areas po natin, no, na mahirap pong abutin. Yes. Meron po tayong data and information gaps. Siguro dahil na rin sa geographical and logistical hurdles, hindi po lahat ng lugar ay meron signal ng even telecommunications and even yung internet, no? Buti na lang meron na po tayong satellite na internet at ngayon ay mas madali, pero kahit ganun pa man po, nahihirapan po tayong makakuha ng madalian na komunikasyon sa malalayong lugar. And that also prevents us dun sa ating mga pagkuha ng datos at mga information na tumutulong sana sa atin sa ating mga planning, sa ating targeting. And then we have some bureaucratic and institutional transitions, of course, pero this is normal dahil kunyari may elections po tayo, nag-iiba-iba every 3 years ang leadership ng mga local governments. In the BARM, magkakaroon po tayo ng initial, no, the first parliamentary elections ngayong September. But hopefully, that will provide some stability, no, in the future sa ating leadership. And also some bureaucratic concerns kasi nga po, syempre, meron po tayong mga rules and regulations that we have to follow. So kahit gusto natin ng agarang aksyon, minsan kailangan po nating sundin, no? Minsan, hindi lang po minsan, kailangan po tayong sumunod sa ilang mga rules and regulations ng COA, ng aming Ministry of Finance, etc., na para rin po sa kapakanan ng Bangsamoro. And then minsan nahihirapan din po tayo na i-insulate yung social services from political developments, no? Kunyari, meron din pong pressure coming from some political leaders sa baba dun sa implementation natin ng programa. Pero sinusubukan po natin yan as much as possible na hindi po maayon sa ating mga political pressures ang implementation kung hindi sa lens lamang po ng pagbibigay ng tamang serbisyo sa target beneficiaries po natin.
So ilan po ito sa ilang mga challenges po natin sa ngayon. Yun talaga yung mga lumilitaw na hamon, Rex, no? Kapag yung hirap sa pag-abot ng mga services sa pinakamalalayong barangay, 'di ba? Or geographically isolated areas. How about, Minister, sa capacity and coordination? Hamon din ba ito na kailangan strong coordination, like for example with LGUs, with NGOs and other agencies para mas maging effective ang implementation? Yes, definitely. That seems to be a problem or a challenge, no, na hinaharap din po naman natin. So yung MSSD po, sabi ko nga, hindi siya devolved in most areas of the BARM. Yeah. And therefore, yung mga tao po up to the municipal level ay empleyado ng MSSD. So yung mga workers po natin, yung mga empleyado natin, up to the municipal level ay may direktiba po sila na makipag-coordinate with the local government units. Dahil yun din po ang kanilang, kumbaga, shared constituents natin, yung mga tao sa bawat LGU. And therefore, kailangan po nating makipagtulungan, hingin ang kooperasyon ng ating mga local government units. So day in, day out po, dapat po ay, at mukhang meron naman pong coordination with our local governments. In regional planning exercises po natin, kasi po marami tayong regional plans, no, on children, on nutrition, on among others, social welfare. Kailangan po hindi lang sa regional level yan, dapat tumatagos po sa ating provincial, municipal levels. And therefore, meron din pong mga part of the exercises in regional planning formulation, plan formulation, ay ang consultation at workshops with our local government units. In fact, even in the annual budget formulation, budget preparation, isa po sa mga steps na kailangan naming daanan ay may consultation sa ating mga local government units. Dahil nga po, it's a shared constituencies in the respective provinces. And then, of course, across the regional agencies then, no, we have to work with other ministries because we are one government. And sometimes, nafo-focus po tayo sa sarili nating mandate, but more recently po, marami na po tayong exercises kung saan naging instrumental din po ang MSSD to pull other ministries together para dun sa ating mga shared targets, no? Dahil meron tayong Bangsamoro Development Plan that can be or should be implemented not by one ministry alone, but through cooperation and coordination with other ministries. Ayun. Minister, given that napakadami nating programa na inilatag kanina, kamusta po yung feedback na natatanggap po ng MSSD mula po sa mga naging beneficiaries po natin dun po sa mga programang nabanggit po natin? Ay, ako kung beneficiaries ako ng MSSD, matutuwa ako. Oh, 'di ba? Lalo naman ako, sabi ko nga, sana all, 'di ba? Mapapasana all ko na lang. Go ahead, Minister. Opo. Sinusubukan po natin yung feedbacking, no? Unahin na po natin sa mga spot checking din natin with our beneficiaries and with the implementing operating units at the provincial level. Meron po tayong periodic na pag-check, pag-monitor para po makakuha tayo ng feedback from our beneficiaries. At itong mga feedback po ito, mula doon sa spot checking, meron din po tayong quarterly management committee meetings. Iniikot po natin sa iba-ibang probinsya at tinitingnan po natin, part of the MANCOM is a field visit to certain areas kung saan inimplement po yung ilan nating mga programa. At lahat pong ito ay kinoconsider ng management of MSSD in evaluating the effectivity ng ating mga interventions at para po mas ma-improve natin. Of course, meron din po tayong mga social media platforms kung saan interactive naman po, may messages tayong nare-receive, may email po tayo, may website kung saan yung mga grievances at ang kanilang mga concerns ay nako-consider po ng MSSD. But so far po,
natutuwa din po tayo na natutumbok din naman po ng MSSD yung mga specific na concerns ng ating mga beneficiaries. But that doesn't mean that we will no longer improve. Kaya importante po sa amin yung feedback na constructive so that we can enhance even more, no? Mas lalim pa, mas mapaunlad pa po ang ating mga programa para sa ating beneficiaries. Yes, enhance even more. Ang ganda nung perspective na iyon ni Minister, no? Kasi maganda din naman talaga na merong direct feedback mechanism dahil dun mo din maririnig yung talagang boses Tugon. ng mga komunidad. At Yes, doon sa tugon. feedback na yun, doon mo mapapaunlad pa yung serbisyo at programa ng isang ahensya, gaya nga ng Correct. MSSD, di ba? Tama. Siguro we'll just have a short break sa ating pagbabalik. Ang ganda ng ating talakayan with Minister, no? Ipagpapatuloy pa rin po natin ang ating kwentuhang utak at puso tungkol pa din po sa MSSD. Kasama pa rin po si Attorney Raisa Jajure, Minister ng Ministry of Social Services and Development ng BARM. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga komento, katanungan, shoutout greetings sa comment section ng DZUP Facebook at YouTube Live. Ito pa rin po ang UP Atin To, kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, dahil sa DZUP 1602, kasali ka. Ano daw ang nangyari sa Lata pagpasok niya sa Universidad ng Pilipinas? Naku, ibang bungad to. Si Kuya Mark, napapakamot sa atin. Ano ba nangyayari sa lata? Di na, UP. Isang magandang reunion ang pagbabalik dito sa DZUP Studio. Para saan naman ng utak kung walang puso? Best part of my education is my life in UP, and I'm very proud to be from UP. Hindi mo naaatakan yung karapatan niya. Your idea of a strategy will be as good as any. Produced it with compassion, with feeling, and with integrity. Then those stories have been worth doing and sacrificing for. Lumalalim, lumalawak yung pananaw natin sa media at komunikasyon. Lahat tayo may kakayahan, lahat tayo may masasabi. Kasali po kayo sa ating talakayan. Sa DZUP 1602 kHz sa inyong mga radyo, Sa audio streaming sa dzup.org, Sa Facebook page at YouTube channel ng DZUP. abangan pa po ang iba pa pong episode Sa bagong kaalaman ngayong tanghalian. Kwentuhang may utak, Kwentuhang may puso, UP Atin To. Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Huy, hinga ka naman dyan. Kaya mo yan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Sa tingin ko, ako ang pinakamakabayan sa barkada. Kasi naniniwala ako na ang payapang pampang ay para lang sa mga pangahas na sasalungat sa limpuyo ng mga alon sa panahon ng unos. O ha? Luwalhati Bautista yan, dekada 70. May hugod makabayan din ako, no? Negosyo o kalayaan. Bayan o sarili. Pumili ka. General Luna. Written by Henry Francia, E.A. Rocha, at Gerald Tarog. Wow! Contemporary! Pero akala nyo kayo lang? Kung walang kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Mike De Leon, Jose F. Lacaba, Jose Almuela, Sister Stella L. Isabuhay ang pagiging makabayan. Kalayaan ng iba ay igalang. Irespeto ang intellectual property rights at iba pang mga karapatan. Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka! Oh, dahan-dahan lang. Huwag masyadong mabilis. Ingat anak ha, may poste sa tabi.
Drive like your mom's riding shotgun. A message from DZUP 1602, kasali ka. There, a news article is now published, but is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka. Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602. Pasok ka rito! Tara sa kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP atin to! Nagbabalik po ang Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso. Ito pa rin po ang UP Atin to. Kasama niyo pa rin ako si JJ Malate. At ako naman po si Rex Espiritu. Ayan. And kasama pa rin natin, Rex. Kasama pa rin natin sa ating kwentuhang Ikot Ride si Attorney Raisa Jajuri, ang Minister po ng Ministry of Social Services and Development ng BARM. Ayan. Kanina po napag-uusapan natin yung mga programa at serbisyo ng MSSD. Ngayon puntahan natin yung idinaos na National Media Forum kung saan nandoon po ang inyong lingkod. Ayan. Ayan. Bilang bahagi ng pagbisita ni Rex sa BARM, no? Naging bahagi tayo ng 2 araw na National Media Forum and program site visits. Minister, kwentuhan niyo po kami, ano po yung naging highlight ng 2 araw na forum and program site visits na ito para po sa inyong bilang bahagi po ng MSSD? And ano rin yung layunin pala nito, Minister? Yes po, nagkaroon po tayo ng 2-day activity at inimbitahan po natin ang mga iba-ibang media outfits dito sa national level dahil last year nagkaroon po tayo pa with the local media outfits, no? Ito po ay nasa print, radyo, telebisyon, among others. So ito po sa buwan na ito nagkaroon po tayo ng tanglaw, yun po ang tawag natin dun sa 2-day activity natin kung saan pinresent po natin yung programa ng MSSD. Katulad din po ng ginagawa ko ngayon sa radio program ninyo para po makilala ang una yung ahensya po namin dahil may specific programs po na ang MSSD. Pero sa pangkabuuan po, ano ba yung BARM? Bakit siya may sariling gobyerno? At ano na ang nangyari since na-establish yung BARM noong 2019? Right. So pinakilala po natin yan sa pamamagitan ng forum sa unang araw kung saan nagkaroon po tayo ng konting workshop, kung malaman lang ano po yung perception ng mga media practitioners, mga journalists about the Bangsamoro. And then, nagkaroon din po tayo ng presentation ng ating mga programa and achievements. And then, yung next day naman po, nagkaroon po tayo ng field visit, no? Sa Special Geographic Area and then sa Maguindanao del Sur. And then, nagkaroon po tayo din ng isa pang area dito po naman sa Maguindanao del Norte. Right. At nag-processing po tayo sa mga naging experience ng ating participants, mga journalists po, kung saan nakipagpanayam po sila sa ating mga aktual na tao na nakita po yung implementation ng mga programa. Ito pong mga beneficiaries natin. So natuwa naman po kami sa kinalabasan dahil tingin po namin nagkaroon ng interest din sa kalagayan po ng mga tao sa BARM, sa Bangsamoro government in general, at yung mga programa po
In this case specifically ng MSSD. Yan, malaking tulong yun yung mga ganong engagement para mas maipakita yung actual na ginagawa ng MSSD sa ground, di ba? Kasi Yes. mas nagiging concrete yung understanding ng mga programa kapag nakita mismo sa actual na implementasyon, Oo. di ba? Mas nagiging collaborative yung governance kapag may active engagement sa media talaga. Kumbaga, is to see is to believe. Correct. Diba? At talagang nakita ko yun doon na iba't ibang programa talaga na mapapasana all ka na lang. Oo, ayan. Diba? Pag-usapan natin yung Rex, Mhm. yung iyong experience. Okay. Habang nandito si Minister para makinig, no? Oh my God. Sa'yo ba, Rex, kumusta yung experience mo sa 2 days event na ito? And based on your observation, paano yung nakatulong yung first-hand exposure ng media sa, yun nga nababanggit kanina, yung tamang pag-unawa sa mga programa ng MSSD? Kamusta? Ikwento mo sa amin. Basically, it's an eye-opening para sa akin. Kasi nga, gaya nung nabanggit ko na nandun ako sa Cotabato, kadalasan ang storya, ang naratibo sa Bangsamoro ay magulo, puro conflict. May prejudice talagang ganon. Oo. Pero nung napunta ako, it's an eye-opening dahil hindi ganun yung nakita ko doon. Kumbaga, the people is very lovely, the culture is very diverse. Talagang ipinakita yun sa amin, kumbaga. Nakatulong siya sa perspektibong nasyonal kasi mas maipapahatid namin ng tama kung ano ba talaga ang Bangsamoro. Correct. At ano ang ginagawa ng mga tao doon. Kumbaga, nabago yung pananaw ko sa Bangsamoro nung 2 araw ko doon. Talagang, it's an eye-opening for me, yung experience ko doon. Oo, iba Diba? yung dala and effect ng first-hand exposure para mas mapahalagahan and maunawaan yung lawak na ginagawa ng MSSD sa ground. Tsaka maganda yun na ikaw kasi nagsusulat ka talaga, di ba? Kasi you're a reporter. So, Yes. magandang yung isinusulat mo, alam mo mismo kung ano yung isinusulat mo at Diba? naiintindihan mo kung saan ka nanggagaling, di ba? As Yes, a oo. reporter. Pero is there even a particular, kasi nag-program visit kayo, di ba? Nababanggit kanina. Meron bang particular na kwento na tumatak sa'yo during the program visit sa mga Yes. participants? Alam mo, na-amaze ako dun sa pinasyalan namin sa Sultan Kudarat, dun kay Muhajin, isang 16 years old na bata na benepisyaryo ng Kupkup program. Siya ay anak ng dating combatant na namatay ang kanyang tatay dahil sa sakit. No? At napabilang siya sa programa ng MSSD Kupkup program. Siguro mga 3 years ago, 2 years ago. At doon, naikwento niya yung perang natatanggap niya doon, hindi lang sa sarili niya napupunta, kundi sa buong pamilya niya. Kumbaga, yung educational program na yon, ginawa niyang livelihood. Could you imagine, nakabili siya ng baka, na yung bahay nilang nakaprenda, na natubos. Dahil nga hindi lang siya kasi, ang MSSD kasi hindi lang siya, kumbaga, nagbibigay tinuturuan kanya kung paano mo gastusin yung pera ng tama. Okay. At nagawa yun ng bata. At sabi ko, buti pa to, may kalabaw. Ako wala. Diba? 16 years old. Oo, 16 years old. Diyos ko, sabi ko, kailan pa ako magkakaroon ng sarili kong kalabaw at lupain? Siya meron na. Diba? Could you imagine that? Lahat ng perang, hindi lang, nagamit niya ng tama, kumbaga. Hindi lang yung talagang binigyan siya. Tinuruan siya kung paano gamitin. Yun, ang maganda. Ang ganda ng testimony. Testimony diba? ni Rex, no? Hearing this, Minister, meron ba kayong maibabahagi din na specific na kwento mula din po sa inyong mga beneficiaries na talagang nagpakita ng epekto ng inyong mga programa? Meron din po bang same stories like yung kinwento po ni Rex? Yes po, minsan po na-amaze din kami sa aming beneficiaries kasi some of them go over and beyond our expectations. So, yung kinuwento po ni Rex kanina, ang 5,000 pesos po ay dapat sana magagamit ng bata para po sa kanyang pagkain, sa kanyang damit, gamot kung kinakailangan, sa kanyang pag-aaral, among others. Pero marami po dun sa mga naging beneficiaryo ng Kupkup. Actually, at mukhang nag-snowball na po to, no, sa isang area lamang. Pero halos lahat na po ay meron
nagbukas po sila ng mga bank account nila. Mm-mm. So yung Ah. 5,000 Diba? pesos na hindi nagagamit doon sa mga sinabi kong purposes, hindi po nawawala lang. So, in one area, doon sa special geographic area na napuntahan din ni Rex, yung mga KUPKOP beneficiaries doon po nagsimula yung practice ng binubuksan po sila ng bank account at napupunta po doon yung lagpas doon sa pangangailangan nila. So kahit po matapos na sila sa programa, in case malapit na po silang gumraduate dahil more than 18 na sila, Yes. meron pa pong pabaon sa kanila para po mapagpatuloy kung ano pa man yung mga pangangailangan na hindi na matutugunan dahil nawala na sila sa KUPKOP program. Yung isa ring pinuntahan ng mga journalists po natin ay isa rin pong showcase namin, no? Yung isang benepisyaryo po ng Unlad Pamilyang Bangsamoro kung saan 15,000 pesos lang po ang binigay sa kanya. Pero nakapagpatayo na po siya ng isang retail shop ng mga Cebu. kagamitan sa mga motorsiklo, no? At napakalaki ng kanyang kinikita ngayon. Hindi mo na, baka nga nalalagpasan niya na yung mga minimum wage earners at lumagpas-lagpas na siya sa mga 13,000 or more na poverty threshold dito sa ating region. But of course, while we do have these outstanding beneficiaries, nandun pa rin po ang ating mga municipal social welfare officers para i-monitor at tuloy-tuloy na gabayan po sila right after or after, no, yung beyond the giving of the financial assistance, kung paano po ito umiikot, paano nila nagagamit para po matulungan sila na magstay on course and maybe go even beyond, no, the expected outputs or outcomes. Ayan, napakaganda nun. Ay, Diba? napag-uusapan na natin, Minister, yung mga kwentong ito. Pag-usapan din po natin yung accomplishment. Di ba? Yung mga Yun. accomplishment ng MSSD. Ayan, kasi dito sa sa presentation na ibinahagi ng MSSD, over 658,000 families were provided with social protection and poverty Dami. alleviation assistance. Ayan, kwentuhan nyo kami nito, Minister. Kailangan natin tong ipakita, no, ang mga accomplishment ng MSSD. Yes, yung 658,719 na mga pamilya po na nabigyan po natin ng financial subsidy, training, educational support, and seed capital. Yun po yung na-reach natin, no? Naabot ng ating mga programa para po matulungan ang mga sambahayan, mga households, para po sa mga iba-iba nilang concerns. So, some of these are capability building, so skills training, para po sa pagpapalago ng kanilang mga kabuhayan. May financial subsidy. Meron yung sinabi kong mga ABACA na programa kung saan meron pong financial assistance. Hindi po scholarship pero pangbili po ng lapis, papel, transportation papuntang eskwelahan para po makapag-aral yung mga bata. So this is over a span of 7 years mula 2019 po hanggang 2025, no? Tama ba? Yes. 2025 and continuing pa rin po naman ngayon, no? Kasama rin po dito yung mga nationally funded programs kasi yung 4Ps po, yung registered na families, umaabot po tayo ng 300,000 plus na mga pamilya. Yes. Although recently nag-graduate na po yung iba, no? Kasi mayroon ding batas na nagsabi eventually na hanggang 7 years ka na lang under the program. And then may sustainable livelihood program din po from national government. But including the regionally funded programs, yan po ang inabot ng saklaw ng serbisyo ng Bangsamoro through MSSD para po sa poverty alleviation and social protection. Ayan. Yes. Opo. Go ahead, Minister. Yes, meron po tayong mga under this din po, mention na rin kanina, na meron tayong coordination mechanisms, no, with local government. So nakikita po natin na hindi dapat lang MSSD ang katuwang ng ating mga
may hirap at vulnerableng mga pamilya. Kung hindi, ang pinaka first responders kasi ang pinakamalapit sa kanila is the local government. So under 40s halimbawa, meron po tayong mga advisory councils sa provincial and municipal level kung saan tinitingnan din po ng mga LGUs paano sila makakatulong na talagang makaahon itong mga 4Ps participants, mga beneficiaries out of poverty and therefore to graduate from the program para yung iba namang mahirap din at kwalipikado din makapasok na rin sa programa. So marami po yan. Meron tayong partnership with other agencies as well on technical vocational training with our ministries on agriculture, on trade, and technical education. Also, for disaster response po, umabot po tayo ng 2,116,695 deliveries ng iba-iba pong klase ng assistance. Tulad ng sabi ko, meron po ditong food assistance which is very important, life-saving po, lalo na pag nasalanta kayo at lumikas kayo, kailangan po ng pagkain, kailangan po ng tirahan, pansamantala, kailangan po ng hygiene kit para makapagbihis kayo, makapagpalit ng damit, kapag nasunugan kayo, meron kayong lutuan, kung may baby ay meron tayong mga kagamitan para sa bata. So umabot po over the years ng 2 million plus na interventions, no? Both from regionally funded programs and then meron din po, binilang na rin po dito sa numerong ito, yung Social Amelioration Program po nung I think 2020, nung kasagsagan po ng COVID, ay tayo po ang nag-implement ng SAP or Social Amelioration Program dito po sa Barn. Okay? Bahagi po ng ating trabaho din, di ba sabi ko po, ang isang kakulangan natin or challenge natin, yung information and data collection. So, on disaster risk reduction program po natin, meron po tayong IDP profiling, assessment and response or IPART, kung saan hindi na lang po pen and paper ang pagkukuha natin ng mga pangalan at detalye ng mga kababayan po natin na lumilikas or nasa prone to evacuation and displacement. Meron po tayong online na system, electronically kinukuha po natin yung profile nila para ma-monitor din po natin yung mga assistance na ibibigay natin. So, sa children and youth program po natin, 542,428 din po ang mga bata na benepisyo po sa ating mga social protection services, mga initiatives at youth development programs. Kasama na po dito yung supplementary feeding ng national government na tayo ang nag-i-implement para po sa mga learners na nasa daycare centers. Meron po silang additional meals for 120 days dahil ang malnutrition po dito sa Barn ay napakataas din po. Bukod doon, nabibilang din po yung mga KUPKUP program beneficiaries dito, yung free birth registration, yung ating augmentation ng honorarium para sa mga daycare workers para sigurado tayo na ang daycare centers ay umaandar at napapatakbo ng maayos. Mga bata po na nagiging biktima or nagiging vulnerable to juvenile justice cases at mga trafficking, no? And then kung pupuntahan naman po natin ang Women's Welfare Program, around 42,000 or almost 43,000 ang mga kababaihan mula sa ating mga komunidad na nabigyan po natin ng interventions, particularly yung mga victim survivors ng gender-based violence in the form of shelter assistance. Meron po tayong mga advocacy activities. In fact, meron po tayong paralegal training, no, na in-establish din for the women rights defenders in our communities across the Barn. And then as I said, yung mga organized women, meron din po tayong mga interventions for livelihood para po may economic empowerment din po. And then for older persons and persons with disabilities, naabot po ng ating programa ang 231,804 na vulnerable older persons and PWDs.
including na po dito yung 171,370 beneficiaries ng social pension from national government at yung mga centenarians po na nakaka-receive ng centenarian gift kapag umabot po sila ng 100 years old. Pero kasama na dito yung mga assistive devices na under the regional government, yung mga enrollees po natin sa Center for PWDs na nabibigyan po ng skills, ng literacy, interventions, yung ating binibigay na monthly stipend for PWDs para sa kanilang additional na pangangailangan. And then we have 5,182 volunteers trained, mobilized, and deployed for different purposes. So kasama na po dito yung mga para social workers na tulad ng sabi ko kanina, meron at least isa sa bawat barangay po. Dito sa BARM, nakatuwang natin, eyes and ears po natin sa ground para sa mga issues na kakailanganin ang tulong ng MSSD. At multiplier din po sila ng ating human resources. And then, across the different centers and facilities operated and supported by MSSD, meron po tayong natulungan na 2,596 na mga wards po na lumalapit sa atin para mabigyan ng serbisyo sa ating mga centers. Okay? At meron pa po tayong mga other accomplishments, no? Una, yung napaliwanag ko na kanina, yung I-part, which is the profiling of IDPs. Pero tulad ng issue po namin ng kakulangan sa datos, sineset up po natin yung beneficiary data management system together with some partners para po nasa-centralize natin yung datos natin doon sa mga beneficiaries na na-mention ko kanina. So dami noon. Para po natatrack natin ano ang lawak ng ating serbisyo at ano pang pangangailangan na hindi natin na ibibigay. Meron din po tayong iProtect, which is a digital case management and referral system kung saan yung mga gender-based violence and child protection issues ay nagkakaroon po ng linya, no? Mula sa iba-ibang ahensya, mula sa social welfare, doon po sa kapulisan, sa ospital, para po mas smooth, no, yung pagbibigay ng iba-ibang interventions for gender-based violence victim survivors. And then meron po tayong serbisyo online para sa application online ng mga assistance natin. Meron po tayong internal, yung Pulse, which is ang HR database po ng MSSD. And then meron din po tayong online knowledge portal kung saan sa ating website, makiklik nyo po yung Ilmon line, kung saan ma-access nyo yung ilang mga knowledge products natin na na-develop over the years. And of course, MSSD rin po ang nag-chair ng ating Committee on Social Development, which is one of the 5 sectoral committees under what we call the BEDC, the Bangsamoro Economic and Development Council. Ito po yung equivalent ng Regional Development Council sa ibang rehiyon. So in the BARM, we call it BEDC. At tayo po, MSSD, ang nag-chair nung isa sa sectoral committee. So ito po in general or sa isang mabilis na presentasyon ang ating mga accomplishments. Ayan. Thank you very much for walking us through the accomplishments of MSSD Minister, di ba? Malinaw, Rex, na malaki yung naging impact ng mga programa ng MSSD sa ground. Talagang makikita mo na malaki ang naging impact ng MSSD sa grassroots level. Tsaka, no, napaka-comprehensive ng mga datos na ipresenta ni Minister sa atin. Tsaka even in a span of 2019 sila. 7 years. Diba? Ang dami na agad. Oo, mas naiintindihan namin kung paano directly natutulungan yung mga komunidad. And malaking bagay din yun para mas maintindihan din yung lawak ng trabaho na ginagawa ng MSSD. And nakaka-inspire no na makita yung mga konkretong effect sa buhay ng mamamayan ng mga programang pinangungunahan po ng MSSD. Ayan. Masarap magbayad ng tax dahil may tinutunguhan. Ayan. Oo nga. Tunguhin natin ang ating kwentanungan segment, Rex. Yes. We ask our listeners and viewers, ating mga kasali, kung meron silang mga katanungan tungkol sa episode topic. Ibato natin
Ay bato nila ito sa atin, no, di ba? Oo, ayan. Meron pa ba tayong pa-stinger dyan, Johnson? Kwentanungan. Ayun. Ay, basahin natin ang unang tanong, Rex. Okay. Paano ba, o para po sa amin na nasa ibang bahagi ng Pilipinas, unang tanong po, Minister, no, paano namin mas maintindihan ang sitwasyon ng mga komunidad sa BARM? Ayan. Well, nagpapasalamat po tayo sa ating mga participants, lalo na itong huling tanglaw. Kasi po, sa pagpapahayag po ninyo after that conference, ay sana meron po tayong mga kaibigan sa media na makakapagbigay po ng kwento namin sa BARM sa the rest of the Philippines. Kasi nga, tulad ng nasabi po ni Sir Rex kanina, usually ang nalalaman na lang natin sa news ay about the violence, the conflict na sa ilang dekada, yun po ang naging tema, no? Ng mga news about the Bangsamoro. Maalala niyo po yung mga panahon na puro ang nasa news ay yung Abu Sayyaf, itong Marawi Siege with the Dawla Islamiyah, mga Maute Group, among others. At hindi ko po sinasabi na perpekto na ang BARM, no? Na wala na pong kaguluhan. Meron pa rin po, at ang kultura po, ang pagtingin sa karahasan, hindi lang po yan sa isang idlap nawawala. Pero unti-unti po natin siyang ina-address at itong mga magagandang pong balita, mga innovations about the BARM, gusto din po naming maipahayag sa the rest of the Philippines. And we welcome the assistance, the support of our media practitioners na maipahayag po namin ito through your own platforms. Meron din po kaming mga website. Kung i-google lang po natin, makikita po natin ang ating mga platforms sa Facebook, sa YouTube, among others. And then our website po, kung saan makikita nyo po, hindi lang ang MSSD, kung hindi yung iba-ibang ahensya po ng BARM ay nagpapahayag po ng mga kaganapan, mga developments, news ng sitwasyon, no, sa ating Bangsamoro region. Ayan. Salamat po, Minister. Ito po ang susunod po nating katanungan ay may kaugnayan po ito sa sigalot sa gitnang silangan, yung crisis po sa Middle East. Sa oil crisis po, paano po tumutulong sa concern ng stakeholders ang MSSD? Meron po ba tayong ginagawa tungkol dito, Minister? Yes. More recently, nagkaroon po ng isineta po ang isang task force ng ating Chief Minister, the Honorable Abdul Rauf Makakua. Ito pong task force na ito, nandun po ang mga iba-ibang ministro at mga ahensya ng BARM kung saan pinag-usapan po ano ba yung nasa loob ng mga mandato ng iba-ibang ahensya, mga ministry sa loob ng BARM at paano po ang pagkilos ng ating mga ministries na nakatumbok po dun sa epekto ng sigalot sa Middle East, lalo-lalo na sa mga issues po ng pagtataas ng presyo ng gasolina at ng mga bilihin, no? Hindi lang gasolina kasi ang inepektuhan, kung hindi pati yung mga basic commodities. So, inaayos po natin siya, pero at the same time, yung mga current programs na po natin, ginagamit naman po ito ng kahit sino. So, kunyari yung napaliwanag ko pong B-Cares, kung saan ang tumbok po ay mga individuals in crisis, pwede pong lumapit sa ating mga centers, mga CIU centers, kung saan kung ano yung pangangailangan po nila na within po sa ating mandato ay kaya pong matugunan. But at the same time, through the task force, iniisa-isa na po natin, no? Anong maibibigay ng Ministry of Transportation and Communications. At meron na po silang ini-implement na pasada, no, which is an assistance to transportation workers na talaga pong directly naapektuhan sa pagtataas ng presyo ng gasolina. So tayo rin po, aabot po din tayo doon sa gano'n na na-submit na po natin ang ating proposal para po sa isang mas malawakan na financial assistance among others, no, sa ating mga constituents sa BARM.
Yun, di ba? Mabilis yung tugon ng Diba? MSSD. At Minister, para sa isang ordinaryong mamamayan, paano nila malalaman na maaari silang lumapit sa MSSD at paano ang proseso ng paghingi ng tulong? Ayan, Opo, dahil tayo ay nagtanong po niya. dahil tayo rin ay mapapakinggan at mapapanood sa Facebook and sa YouTube ng DZUP. So global ang ating audience. Yun, paano sila maaaring lumapit, Minister? Nasa atin pong mga social media platforms din po, nakikita yung mga programa. So kung nandun po yung pangangailangan at makakatugon po ang ministry, meron po tayo mga municipal offices. So hindi na po kailangang pumunta pa sa Cotabato City kung saan nandun po ang regional office ng MSSD. Kung hindi sa loob po ng sarili nilang mga munisipyo, kung pupunta lang po sila sa munisipyo itself, kasi usually ang ating municipal social welfare officers ay humihingi po ng espasyo doon sa LGU, sa kanilang munisipyo, at doon nagsiset up ng kanilang municipal office. At nandun po ang ating municipal social welfare officers and other employees, at i-intake po sila kung kakausapin nila yung ating mga empleyado. Ma-interview po sila at masasabi po sa kanila kung anong programa ang aangkop sa kanilang pangangailangan. Meron din pong Facebook page, meron po tayong Messenger, meron pong website kung saan merong espasyo po doon para sa contacting the ministry kung meron po silang internet connectivity. Pwede rin po. At may radio program din po tayo sa MSSD na nagpe-present po ng ating mga programa at merong feedback mechanism every Saturday mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga po. Opo, maraming salamat po, Minister. Ito pang huli po sa aming kwentanungan segment. Meron pa po bang kailangang suporta ang MSSD? Mula sa national government, if ever. Yes Minister. po. Yes po. Tulad po ng aking laging gustong i-emphasize in forums, yung Bangsamoro po, and then autonomy in general, nakailang dekada na rin po, no, mula ARMM to BARM. Parang tinitingnan is successful ba itong proyektong ito. Pero and usually ang tinitingnan yung internal, how does the autonomous government operate? And is it successful? Nagagawa po ba niya ang kanyang dapat gawin? Pero at the same time, yung pong autonomous government, lagi pong nasa kapaligiran niya yung iba pa pong ecosystem, which would include the national government. So, hindi po kami magiging successful kung walang suporta mula sa national government. So, that means yung pag-aalaw po ng exercise of autonomy, respeto doon sa nakalagay na powers ng Bangsamoro under the Bangsamoro Organic Law. Ang pakikipagtulungan, meron po tayong mga intergovernmental relations mechanisms kung saan nire-raise po natin yung ilang mga issues natin para po maresolbahan ng both Bangsamoro and national government. And then bilateral cooperation, no? In our case with DSWD, para po sa smooth implementation ng programs na makakatulong hindi lang sa ibang rehiyon, kung hindi sa Bangsamoro, if it's a national program. So, yun po ay ang aking panawagan that while the exercise of autonomy rests with the Bangsamoro government, yung pag-exercise ng po yun, kailangan talaga ng suporta ng national government. And of course, also the local government na nasa sa loob po ng autonomous region. Yes, support from the national government. Yes, maraming importante maraming salamat po, Minister. Siguro to wrap up our episode, ang dami po nating napagkwentuhan, yung mga programa, mga proyekto at mga pangunahing mandato ng MSSD. Maraming salamat po sa pagbabahagi. Thank Siguro you, we Minister. want to talk about sa future naman ng MSSD kasi for sure meron ang mga May direction na nais puntahan. Correct. Sa hinaharap, Minister, meron bang mga pangunahing direksyon or inisyatiba na nais nyo pong tutukan para po sa MSSD? Yan. Yes po. At ang ilang mga sasabihin ko po ay batay po doon sa mga nasabi ko na kanina, like yung
devolution na sabi ko ayon sa isang regional law ay mangyayari in the next few years. So, kailangan po namin tutukan yung empowering LGUs para kaya na po nilang mag-set up ng sarili nilang social welfare programs and social welfare offices. Gusto rin po natin ng data-driven and evidence-based programming and therefore kailangan nating tumutok dun sa data collection, data analysis para po sa ating programming na batay po sa aktual na pangyayari sa baba. Right. Gusto nating i-sustain ang ating mga partnerships sa iba pang, ito po may nakasulat BMOAS, no? It means Bangsamoro Ministries, Offices and Agencies, as well as yung mga development partners, mga UN agencies, INGOs and local NGOs. At ang regulatory services po natin, na mention ko na po ito yung isang bagong dine-develop po natin na maging strong ang ating regulation ng ating mga social welfare and development agencies. Ang ating research and policy recommendations ay tinututukan po natin para mas maayos po ang ating additional programs aside from those that we have already set up. And for social welfare interventions ay particularly po sa Sulu, nagta-transition po tayo kasi lilipat po sila sa Region 9. So within the year ay dapat matapos na po itong transition. And then yung ating alternative child care system or program, inaayos po natin. Yung expansion ng Oversight Council para po sa ating mga 4Ps, dahil po marami sa kanila ay gagraduate na din at yung mananatili, kailangan po masigurado natin that within 7 years na nandun sila sa programa ay maiangat na natin sa higher level of well-being. And then yung ating digital payments po, tulad ng sabi ko, yung geographical challenge po natin, yung logistical challenge natin. Isa din po sa posibleng tugon dito ay yung mga digital payment system natin at yung set up ng maayos na information management system para ang ayuda posibleng hindi na po mano-mano na binibigay ng ating mga social workers, kundi meron ng mga e-wallets, may mga bangko na pwede pong bigyan ng pondo o ng pera para mas madali po sa ating beneficiaries at maging tahimik at ma-smooth po ang ating provision of services. And then yung durable solutions po na interventions, inaayos po natin para sa mga IDPs sa BARM at yung mga mekanismo na tutugon patungo po sa mas malawakan, mas tumatagal na solusyon sa displacement sa ating rehiyon. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Minister Jajure, sa pagbabahagi po ng inyong oras at mahalagang kaalaman tungkol po sa gawain ng Ministry of Social Services and Development ng dyan po sa BARM. And doon sa sitwasyon sa BARM, malaking tulong po ang inyong mga insights para mas maintindihan namin and of Dito course ng sa ating mga Maynila. listeners Yes. yung papel ng social services sa pang-unlad ng mga komunidad. Baka may panghuling mensahe kayo, Minister. Go ahead po. Well, una, nagpapasalamat po ako sa DZUP sa ating presentasyon, sa ating oportunidad na makausap po ang ating mga tagapakinig na hindi lamang po mga taga-BARM dahil hirap na hirap po rin kaming mag-reach out. So, thank you so much. Una, for attending, Rex, sa ating Tanglaw Thank you, Minister. programa na nangyari po. And then itong mga opportunities to reach out to other Filipinos dahil tingin ko po para po magkaroon ng tunay na kapayapaan sa buong bansa, kailangan po nating maging aware, maging vigilant sa kung ano nang nangyayari din sa BARM na naging lupain na napakaraming dekada ng sigalot at ngayon ay unti-unti pong bumabangon. So marami pong salamat sa inyong suporta at sa mga tagapakinig. Lagi po tayong tumingin sa ating kapaligiran. Kasama po yung sa napakalayong Mindanao dito po sa Bangsamoro. Kasali ang Bangsamoro. Kasali ang Mindanao. Correct. Alright. With that, thank you so much sa inyong oras at pagbabahagi. Attorney Raisa Jajuri, ang Minister po ng Bangsamoro Ministry of Social Services and Development. Ayan. Salamat po ulit, Minister.
Salamat din po. Right, para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon sa loob at labas ng Oblation, bisitahin ang aming website dzup.org at ilike ang aming DZUP Facebook page. And don't forget, to subscribe sa DZUP YouTube channel. Ako pong muli, si Rex Espiritu. Thank you, Rex, for joining us sa episode Thank you so today. much. And for sharing your journey and story as well course. doon sa 2-day event sa Cotabato City. Maraming salamat. Sa mga listeners and viewers natin, maraming salamat po sa pagtutok sa ating episode sa araw na ito. Sa pangalan ng ating mga kasamahan sa programang ito mula po sa production team, si Almira, si Cindy, streaming and online team, Jansen, Jean, Ednej. Sa ating technical team, ang ating mga kasamahan, si Kuya Mark, Kuya Ramon, Kuya Raymond. Sa amin pong Program Director si Michelle Martinez at sa aming DZUP Station Manager si Assistant Professor Ivy Claudio. Maraming salamat po. Ako po si JJ Malate at sabay tayo Rex sa DZUP 1602 Kasali ka. Kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP Atin to. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Kasali ka.